ang pinuno ng Pinondo. Narito na ang ating kwento. Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong skipan ang ads ang ating video para tuloy-tuloy tayo. Pero maging sa pangalawa nilang manok, ay hindi yun umubra sa dalang manok ng ninong niya. Hayop ka, Uloy! May araw ka rin sa amin. Siguraduhin mo lang na magagamit mo yung aral mo sa mga susunod na araw. Galit na wika ng isang lalaki na nakalaban nilang magninong. Dahil sa mga nasaksihan ni Busay, sinabihan niya ang ninong niya na aalis na sila sa lugar. Baka kasi kung ano ang mangyari sa kanila doon, dalawa lang sila. Pero ang sabi lang ng ninong niya ay, natakot ka? Alam mo iyo, sa buhay ay huwag ka dapat matakot sa isang maliit na pagsubok lamang. Lalo na kung mag-iisa ka lang. Pupunta na muna tayo sa kabilang dako ng sabungan dahil may kukunin lang ako doon. Wala na ngang nagawa itong si Busay kundi sumunod sa puntahan nito. Subalit ng pagbalik nila para sana umuwi, nakita nila ang tatlong lalaki na may kasama na itong tatlo pa. Sa palagay niya, nasa edad 50 na yung isa dito. Nakaharang ito sa daanan ng kanilang daraanan. At halatang may gagawin itong hindi kaaya-aya sa kanila. Siniko na nitong si Busay yung ninong niya para umatras. Pero ang sabi nito, huwag kang matatakot. Dito ka lang sa likod ko. Maya-maya pa, nagwika ang isa sa mga lalaki ng, halika rito bata! Pagmasdan mo kung paano namin gutay-gutayin yung kasama mo. Wika nito. Nung mga oras na yun ay susuray-suray na sa kalasingan itong si Uloy. Pero nung hatawin siya ng lalaking may hawak ng tabak, ay bigla na lamang niyang hinawakan ito sa kwelyo. At laking gulat nila nang makita nilang ibalibag ito na parabang papilang para sa kanyang ninong. Alam niyo, naku, kung ako sa inyo, hindi ko gagawin kung anuman ang binabalak ninyo. Hindi niyo ko gugustuhing makalaban sa ganitong panahon. Pabilog ang buwan, kakaharapin niyo ko? Sigurado kayo? Wika na naman ni Uloy. At lumapit ito kay Busay na noon ay hawak pa din ng dalawa sa mga kalalakihan. Huminto si Uloy sa harapan ni Busay at nilingon ang paligid. Tinatayang nasa 6 ang bilang ng mga ito na may kalakihan ang mga katawan. Bitawan mo ang inaanak ko kung ayaw mong masaktan. Wika ni Uloy sa lalaking may hawak kay Busay. Ngunit sa halip na bitawan nito ang binata, ay naglabas ito ng double blade na kutsilyo at itinututok sa ulo ni Busay. Ninong! Tulungan niyo ako! Ayaw ko pang mamamatay! Natatarantang wika ni Busay. Huwag kang mag-alala, Busay. Hindi ka mamamatay. Hindi ka tatabla ng patalim ng mga yan Tugon ni Uloy. Patuloy itong humahakbang sa kinatatayuan ni Busay at nung lalaking may hawak sa kanya. At walang ano-ano, ay bigla itong napunta sa likod nila Busay na ikinagulat ng mga kalalakihan. Hinawakan nito sa batok ang lalaki at nagsalita ng, hindi ba sinasabi ko na sa inyo na hindi nyo gugustuhing makalaban ako kapag tagabilog ang buwan?
Hindi kasi kayo nakikinig eh. Wika nito sabay hawak sa ulo ng lalaking may hawak kay Busay at bigla na lang itong natumba kahit wala naman siya ditong ginagawa. Dahilan para mabitawan ito ang binatang si Busay. Agad naman siyang sinugod pa ng 4 na kalalakihan gamit naman ang itak. Namangha ng husto si Busay sa ipinakita ng ninong niya dahil sobrang bilis nitong kumilos na tila hangin na nagpalusot-lusot sa mga atake ng 4 niyang kalaban. At gamit lamang ang kanyang kamay ay sinangga niya ang mga atake ng mga ito at ibinalibag isa-isa na parang mga laruan. At matapos ang laban na yon, ay agad nang nag-aya si Uloy na magtuloy na sa paglalakad sa kadahilanang inaantok na ito. Ngunit bago sila tuluyang umalis, ay nag-iwan ng isang babala si Uloy sa mga lalaki. Sa susunod na harangin niyo pa kami sa daan papauwi. Maging hapunan na kayo sa mga kaibigan kong mga aswang. Wika nito. At nang tingnan siya ni Busay, ay nanlaki ang mga mata nito dahil animoy sa pusa na ang mga mata nito. Naninilaw ang mga mata nito sa dilim na para bang hindi na tao. Nangingintab na rin ang mga balat nito na humahalo sa dilim ng gabi. Ngunit nang matapos niyang sabihin yon, ay bumalik din sa normal ang mga mata nito. Agad na din silang naglakad pa uwi sa bahay ni Uloy. Pagdating nila sa bahay ay agad ring nahiga sa sahig itong si Uloy na para bang walang nangyaring panganib sa daan. Matulog ka na, Busay. Bukas mo na lutuin yung biyag natin at bukas na rin tayo mag-usap. Wika nito. Pero sumagot lang itong si Busay ng, mamaya na ho, Nino. Baka kasi mabulok itong bihag natin eh. Sayang naman. Sagot naman niya. Sige kang bahala. Nahihilo na ako eh. At agad nang pumikit ang mga mata ng ninong niya. Matapos niyang tanggalan ng balahibo yung bihag nila, agad din naman niya yung niluluto. Dahil sa wala naman siyang nakitang mga rekado sa bahay nito, kaya naisipan na lang niya itong lutuin sa gata ng niyog. Maya-maya pa ay nahiga na rin si Busay, ngunit hindi siya makatulog sa kadahilanang naisip pa rin niya ang mga naganap habang papauwi sila. Hindi niya inaasahang makita niya ang anyo na yon sa kanyang ninong. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga, ay hindi nagawang makatulog ni Busay. At nang makita niya ang kanyang ninong ay papatayo na ito. Busay, kamusta naman ang tulog mo? Bungad nito sa binata. Magandang umaga ho, Nino. Hindi nga po nakatulog eh. At natawa naman ang kanyang ninong sabay sabi ng, masanay na siya kasi araw-araw na niya yung maranasan ang ganong pangyayari habang kasama pa siya ng kanyang ninong. Agad na siyang pinabangon nito at tumayo naman kaagad si Busay. Inabutan siya ng ninong niya ng isang basong inumin. Nang inumin ito ni Busay, ay naubos siya dahil sa kaibang lasa ng inumin na yon. Lasa yon ng isang halamang gamot na may kunting lamig sa lalamunan at medyo mapait na maanghang. Pweh, Ninong, ano ba itong pinapainom mo sa akin? Ang sama ng lasa. Wika ni Busay habang pinapahiran ang kanyang bibig ng mga oras na yon. Ubusin mo yan. Pampalakas yan ng katawan. Kinakailangan mo yan ngayon
lalo na't wala kang tulog. Wika nito. At nakita niyang nag-impake ito ng mga gamit niya. Sinabihan na din si Busay na ayusin na din ang mga gamit niya dahil uuwi na sila sa totoong bahay nito. At nagulat siya sa sinabi ng ninong niya dahil ginawa niya pala ang kubong yon dahil alam niyang darating ang panahon na hahanapin siya ni Busay. Sobrang namangha si Busay sa ninong niya dahil hindi niya lubusang akalain na agad malalaman ng ninong niya na siya ang hinahanap nito nung unang araw pa lang silang nagkita. Matagal na palang hinihintayo ng ninong niya ang mga pagkakataon na yon. At nang maihanda na nila ang lahat, ay agad na rin silang nag-almusal. Gulat na gulat noon ang kanyang ninong nang makita nitong luto na ang kanilang bihag nung gabi. Matapos nilang kumain, ay agad na rin silang naglakad. Ayon sa ninong niya, ay nasa kabilang bundok pa ang bahay nito at sakop na yon ng ibang bayan. Mahigit na isang araw ang kanilang lakarin bago nila marating ang tinitirhan ng ninong niya. Habang nasa daan, ay aliw na aliw si Busay sa tanawin. At tila hindi siya nakaramdam ng pagod at gutom dahil sa bawat daanan nila, may mga bungang kahoy ang napitas ng ninong niya na agad namang binigay sa kanya. At nang sumapit na ang tanghali, ay nagdesisyon na muna silang manatili sa isang lugar sa loob ng kagubatan. Busay, maiwan ka na muna dito ah. Maghanap lang ako ng tubig para sa ating pangtanghalian. Huwag kang aalis dito. Wika nito. At habang naghintay siya, ay nanguha ng mga dahon ng anaho si Busay at nagpasya siyang mahiga na muna saglit. Hindi niya napansin na nakaidlip na pala siya. Nagising na lang siya nang mapansin niyang may kumaluskos sa tabi niya at dahan-dahan ang nararamdaman niya. Hinawakan siya ng kanyang ninong sa balikat at nagwika ng, "Huwag kang kikilos, Busay. May mga tao sa paligid." Dahan-dahan namang lumingon si Busay sa ninong at nagwika ng, "Bakit ho, Ninong?" Wika nito habang napapaupo. At hindi sa kalayuan ay naaninag niya ang mga aninong nagkukubli sa mga puno. "Maganda ka, Busay. Hindi pala mga tao mga yan." Wika ng ninong niya habang papatayaw ito. Habang naghihintay ng mga susunod na mangyayari, ay tinanong siya ng ninong niya kung dala ba niya ang tilang pula ng tiyuhin niya. Kinapa naman ito ni Busay sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang tilang pula. At nang kinumpirma niya sa ninong niya na dala nga niya ito, ay inutusan siyang itali ito sa kanyang noo, na siya namang ginawa ni Busay. At matapos niyang gawin yon, ay nakaramdam siya ng kakaibang init na tila ba dumadaloy sa kanyang katawan. At saglit na dumaan sa isipan niya ang mga alaala ng tiyuhin niya nung kabataan pa nito. Maging ang paraan ng pakipaglaban at panggagamot ng kanyang tiyuhin ay pinakita sa kanyang isipan. At nang makabalik na siya sa kanyang wisyo, ay isa-isang lumabas mula sa isang malaking puno ang mga nilalang. Maiitim ang mga ito na mahaba ang kamay at wala itong mga bunganga. "Ninong, ano ang mga yan?" tanong ni Busay. "Ang mga yan ay tinatawag na mga alupahap. Mga engkantong gubat ang mga yan. Hindi sila nananakit
Ngunit kapag inunahan mo sila, ay tiyak na napatayin ka ng mga ito. Tumayo ka ng marahan dyan at maglakad ng diretso. Huwag mo rin silang titigan sa kanilang mga mata. Wika ng ninong niya. Habang naglalakad sila ay nakayuko si Busay. Kaya muli itong pinuna ng ninong niya at sinabing huwag siyang yuyuko dahil nakasunod siya dito. Sinabihan siya ng ninong niya na tingnan ang batok nito at saka yung nabanggit yung mga bunggaitan. Hindi umubra sa kanila. At saka kung napapansin nyo, parang aswang yung ninong niya. O yun lang ba talaga ang paraan? Pero basta, pabang na lang sa part 3. Sige, pabang na lang ng next episode.